Couple goals ba mo? O eto ang kwento ni na Bonnie and Clyde. Ibang klase to. Real life couple gangster edition. Pero bago natin simulan ang napakatindi nilang love team, thank you LY sa pag-reco nito. Kung may gusto din kayo, comment nyo lang. Okay, siya si Clyde. Nabuhay sa medyo struggling, mahirap talagang pamilya sa Texas. Ultimo pambili ng tent na tirahan, sobrang hirap pa din ng kanyang mga magulang. Nakapagpalala pa sa sitwasyon na marami silang magkakapatid. Sabayan pa ng wala namang matitinong trabaho sina mami and daddy. Kaya bata pa lang, umiral ng pagiging malikot ng kanyang kamay. Nakaw dito, nakaw doon, ransak ng tindahan. Kung baga, sakit na ng ulo si Clyde sa kanilang community. Sa edad na 17, naaresto na si Clyde dahil sa hindi pagbalik ng renentahan niyang chikot. At December ng taong din yon, biglang may naisip si na Clyde at kapatid nitong lalaki na bright idea. Bakit hindi tayo magnakaw ng turkey at ibenta natin? Napaka-bright naman talaga, no? Syempre magki-Christmas. Usong-uso talaga sa US tirahin ng pabo pag ganung holiday. Dito sa atin, hamon at lechon eh. O akala nyo isa lang ang tinira nila? Ay hindi! Pinuno lang naman nilang kanilang truck ng napakadaming pabo. Pero kahit ganon, nagkaroon naman si Kuya Mo Clyde ng mga lihitimong trabaho from 1927 to 1929. This time, 20 na siya. Pero hindi pa din talaga mawala sa kanyang mga kamay ang anting-anting niya eh. Sabay ng hard labor niya, tumira pa din si Clyde ng mga safeties. Nakaw sa mga tindahan at nakaw kotse. Multitasking si Kuya Mo. Isang araw, nagkaroon ng isang get-together ng mga tropa ni Clyde kasama siya. At dito naman niya nakilala ang babaeng magpapatayo ng kanyang imbutido. Siya si Bonnie. Ay wait, sorry, hindi pala yan. Mali. Eto pala, sorry na. 19, isang waitress. Magaling ang performance sa school at pangarap niyang maging artista. Naks naman, no? Simula ng get-together na yon, hindi na sila mapaghiwalay. Parang na-love at first sight silang dalawa sa isa't isa. Pag sumama ka sa akin, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Kung totoo yan, sasama ako. Sana all. Kaso lang, nagka-problema na naman si Kuya Mo Clyde. Kasi naman, umiral na naman ang pagkamalikuti ng kamay. Karnap ulit. Ang ending, nakulong. Medyo bata-bata pa si Clyde sa edad niyang 21 dito eh. Kaya ang mga kapwa niya preso, yummy. Yes, tama kayo nang iniisip. Na-essay sa kulungan si Kuya Mo Clyde. Pero papayag ba dyan si Kuya Mo? Siyempre hindi. Kaya chinugi niyang nag-essay sa kanya. Para makaiwas sa hard labor na parusa, sinadya ni Clyde na putulin ang dalawa niyang daliri sa kanyang paa. And guess what? Hindi niya alam na successful lang nakapag-submit ng petition ng kanyang nanay para makalaya siya. Kaya after 6 days niyang putulin ang daliri niya, nakalaya din siya. Bobo din, no? This time, ibang klaseng tao na si Clyde after niyang makalaya sa kulungan. From schoolboy to rattlesnake na nga daw, sabi ng kanyang kosa. Dito niya na din binuo ang Barrow Gang. Kasi Barrow ang last name niya. At kasali din dito si Bonnie, mga kapatid ni Clyde at iba pang mga kalalakihan. Ang mission nila, magnakaw sa mga gas station sa mga